eskwelahan. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang nasa 1,000 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. 2,000 pamilyang apektado. Sa lawak ng sunog, pati mga helicopter ng Philippine Air Force tumulong na sa pag-apula. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend. Senador Amy Marcos binisita si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Pero no comment sa maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. Kapatid ni Mary Jane Veloso, nagsumbong na nakararanas din ng pang-aabuso sa kanyang employer sa Saudi Arabia. Sa pool sa CCTV, tindahan nilimas ng magnanakaw sa Parañaque. Nawawalang estudyante, bangkay na ng matekpuan sa Eastern Samar. Sospek sa krimen, arestado. Motorsiklo, nabangga at nakaladkad ng humaharurot na kotse sa India. At sa Happy Weekend, 52-foot Christmas tree pinailawan na sa Ormoc City. Binulabog ng malawakang sunog ang Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nasa 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta ang sitwasyon dyan at may tansya na ba kung gaano kalawak ang pinsala? Jess, nagpapalipas muna ng gabi rito sa labas ang mga residenteng nasunugan. May hain sa kanilang tsampurado na galing daw sa isang establishmentong nagkawang-gawa ngayong hapon. Ikalawang beses na ngayong taon na nasunog ang Isla Puting Bato. Pero sa pagkakataong ito ay halos buong lugar na ang tinupok ng apoy, kaya mas mapaminsala ito kumpara noong Abril. Pero tingin ng mga bumbero ay pareho pa rin naman ang mga hamong kinaharap nila, pati yung mga natuklasan nilang nagpalala sa apoy. Walang kawala sa malaimpyernong apoy ang tumpok-tumpok na bahay sa Isla Puting Bato. Kahit saang direksyon, ang mga tao nagkukumahog na apulahin ang sunog. Sa lupa, todo buga ng tubig ang mga truck ng bumbero. Sa himpapawid, makikita ang mga helicopter ng Philippine Air Force na nagbubuhos ng tubig. Sa dagat naman, kanya-kanyang higop ng tubig ang mga fireboat ng Coast Guard para maiakyat sa mga helicopter. Nagmistulang mga langgam ang mga taong nagsisiksikan sa mga kalsada. Marami sa kanila, buhat-buhat ang kanilang mga naisalbang gamit. May ilang masuswerteng nakapag-arkila ng kariton, kaya maraming gamit na nailabas. Pero ang iba, walang nabit-bit, tulad ng tinderang si Annalyn. Mga gulay namin, iniwanan ho namin kasi sabi ho may sunog. Takbo kami rito, napakasakit po. Sobrang hirap ng buhay ngayon, tapos nasunugan ka pa. Wala na, hindi na namin alam kung saan kami hugot ng lakas. Si Christina naman, unang inilabas sa kanilang tahanan ang 2 anak na nasa murang edad. Pero sa tindi ng sunog, wala na siyang nabalikang mga ID at papeles. Niisip ko rin nga po kung ano po yung ipapakita ko sa kanila. In case na magbibigay man po sila sa amin ng tulong po. Ilan lang sila sa mahigit 2,000 pamilyang apektado ng sunog. Nasa 1,000 bahay ang natupok at umabot na sa 3,2 milyong piso ang tinatayang pinsala. Pasado alas 8 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Lumaki ang sunog dahil dikit-dikit ang mga bahay at yari pa sa yerot kahoy. Pagsapit ng tanghali, lampas 30 na ang mga truck ng bumberong kailangang umaksyon. Pero hindi na bago sa Isla Puting Bato ang sunog. Nitong Abril lang nang maabo ang 2 purok sa lugar. Nasa 1,000 pamilya ang apektado noon. Same factors kasi di naman po
magbabago yung mga tao. Nandito pa rin po sila, dito po sila nanirahan. Same hazard because yun pa rin po yung mga bahay nila. Pero lalong lumala ngayon ang kalbaryo ng mga residente dahil kagagaling lang nila sa masungit na panahon. Idineklarang under control ang sunog bandang 2:00 ng hapon. Samantala, wala namang napaulat na namatay at kinukumpirma naman ng mga otoridad kung may mga nasaktan. Balik sa inyo. Nag-uulat mula Maynila, maraming salamat, Brian Basa. Libo-libong pamilya po ang nananatili sa Delpan Evacuation Center matapos matupok ang isang residential area sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Alamin po natin ang sitwasyon nila live sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Bea, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Andre, nasa 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos sumalpok at nagkaroon ng pagsiklab dito sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila. Kasalukuyan silang nananatili rito sa Delpan Evacuation Center. Kabilang dyan si Lola Socorro 5. Kwento niya, mahimbing pa raw silang natutulog ng mabulabog ng sunog. Wala na nga raw silang bahay, wala pa siyang kahit na anong nabitbit, kahit pa ang kanyang mahalagang dokumento. Ang residenteng si Mark John, unang isinalba sa sunog ang labi ng yumaong anak. Pang-apat na araw na kasi itong nakaburol nang magkasunog. Ito na ang ikalawang beses na nasunugan ang mga taga-Isla Puting Bato ngayong taon. Andre, dito sa Delpan Evacuation Center ay patuloy pang binibilang ang mga dumadagsa para humingi ng tulong. Sa kasalukuyan, nandito ngayon ang DSWD, nandito rin ang PNP at ang iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan. At yung mga relief goods, nasa 1,000 packs na yung naibigay kanina at on the way na raw yung mga iba pang ipamibigay para bilang pantulong sa ating mga kapatid dito. At bilin ng DSWD na meron silang family card na tinatawag. Ito yung kanilang magsisilbing validation na naapektuhan yung mga pupunta dito at pwedeng makapag-claim ng mga kanilang relief goods na ipinamimigay. Matatandaan natin kanina, Andre, na bandang 1:00 ay tuluyan na pong fire under control at bandang 4:00 naman ay yung fire out totally na. Kaya naman sa ngayon ay inaasahan pa na mas dadami yung mga dadagsa rito. Makikita natin sa Delpan Evacuation Center yung buong floors dito ay punong-puno na po. Yung second floor, ito yung mga kapatid natin na homeless na kanila nang ginagather noon pa. Kaya naman yung first floor, third floor at fourth floor, dito yung mga naapektuhan at nasalanta ng sunog. At ayon sa DSWD, anuman ang mangyari sakaling magkaroon ng overflow ay handa po yung iba pang centers kagaya ng mga paaralan para kupkupin yung ating mga kapatid na apektado nitong sunog. Andre. Live mula sa Tondo, Maynila, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Bea de Guzman. Hindi lang si Mary Jane Veloso ang inaasahang mapapauwi ng Pilipinas bago magpasko, kundi pati ang kanyang ate na nakaranas din umano ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Masayang pinag-usapan ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Nanay Celia ang napipintong pagbabalik Pinas ni Mary Jane Veloso habang nanananghalian sa Nueva Ecija. Yan ay mahigit 1 dekada mula noong mauhuli si Veloso na may bitbit na higit 2 kilong heroin sa Indonesia. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, tumawag mula Saudi Arabia ang ate ni Mary Jane na nagtatrabaho bilang domestic worker doon. Magsusumbong pala siya sa Department of Migrant Workers tungkol sa pangmumulestya umano ng employer. Nangako naman si Kakdak sa mabilisang pagsagip sa kanya. Hindi lang siya masaya sa trabaho niya, pakiramdam niya ay meron silang hindi pagkakaunawaan, lawyer niya. So tutulungan lang namin makauwi. And syempre, kung ano man ang kailangan habulin pa doon, susuriin ng ating labor attaché. Target siyang mapauwi sa Pilipinas bago magpasko kasabay sana ni Mary Jane. Umaasa tuloy si Nanay Celia na rito na makapagpasko ang magkapatid. Pinakamasayang pamasko po namin at
Yan po ang regalo ng Panginoon sa amin. Nangako naman ng DMW ng tuloy-tuloy na tulong sa pamilya Veloso. Bukod sa financial assistance at TESDA scholarship, mayroon na ring inaayos na pangkabuhayan para sa kanila. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na patuloy ang dialogo ng Philippine at Indonesian governments para sa agarang pagbalik ni Mary Jane sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bukas nakatakdang ipagpatuloy ng Kamara ang pagdinig tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pero makadadalo kaya ang isa sa mga resource person na si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez na nananatiling nakakonfine sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City kagabi. Dito nakakonfine ang Chief of Staff ni Duterte na si Zuleika Lopez. Matatanda ang ililipat sana sa Women's Correctional si Lopez mula sa detention cell sa Batasang Pambansa pero nagsuka umano ito. Una siyang dinala sa VMMC pero nagpumilit si Duterte na dapat sa St. Luke siya i-confine. Pinayagan naman ito ng mga tauhan ng Kamara pero inilipat din siya sa veterans nang maging stable ang kanyang kalagayan. Ito ang nangyari sa gitna ng issue sa umano'y maanumalyang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero ayon sa mga supporter ni Duterte, ginigipit umano ng ilang mambabatas ang Vice Presidente at mga tauhan ng OVP. Ang ilan sa kanila, nananawagan pa na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Si Duterte, magdamag na binantayan si Lopez sa loob ng ospital, kasama sina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Pinakalma umano nila si Lopez sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan. Wala, puro lang naman mga casual na usapan. Yung tatawanan kami, yung, pinapasaya namin, trying to calm her down. So, pinapasaya namin, pinapatawa. Tumatawa naman, sir? Smile din. Wala pa man daw nabanggit si Lopez kung nakipag-ugnayan na sa kanya ang Kamara tungkol sa mangyayaring pagdinig bukas. Hindi pa niya nabanggit pero mukhang hindi pa siguro siya physically capable na bumiyahe at papumunta doon considering her medical status. So baka hindi ko pa sigurado. Nang matanong tungkol sa mga banta ni Duterte laban kay Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. As I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yung kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, paano ba? Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Una nang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na sineseryoso nila ang lahat ng banta sa seguridad ng Pangulo. Wala pang direktang tugon ang Vice Presidente tungkol dito. As I said, medyo pagod ako ngayon. But in the proper time, I can answer everything. So, tsaka nagmamadali din talaga ako. Pero bago yan, sinabi na ni VP Sara na hindi naman dapat ituring na banta ang sinabi niya. Sa ngayon, sina De La Rosa at Go muna ang nagbabantay kay Lopez matapos umalis ni Duterte para bisitahin ang kanyang mga anak. Hindi pa malinaw kung kailan babalik si Lopez sa Batasang Pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kinondena ng ilang mambabatas ang maaanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manix Dalipe, inililihis umano ng bise ang issue sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon kay Taguig City Representative Pami Zamora, dapat daw humarap si VP Sara sa Blue Ribbon Committee para sagutin ang issue. Para naman kay Bukidnon Representative Keith Flores, dapat paimbestigahan ang mga binitawang salita ng bise. Dagdag niya, kung ang bomb joke ay pwedeng dahilan para ikulong ang isang tao, paano pa raw kaya ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo?
No comment naman si Senator Amy Marcos nang tanungin ukol sa mga pahayag ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos. Kanina nagpunta si Amy sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City sakay ng helicopter. Binisita niya si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez na kasalukuyan pa rin nakakonfine doon. Bumisita rin siya sa iba't ibang pagtitipon sa Maynila, Cabanatuan City, San Rafael, Bulacan at Angono, Rizal. Asahan ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan dahil sa hanging amihan at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Makakaapekto ang hanging amihan sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan at Apayao. Sa Mindanao naman, makakaapekto ang ITCZ, kabilang ITCZ sa Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang maaliwalas na panahon. Sa kabila nito, posible pa rin ang mga kalat-kalat na pagulan dulot ng localized thunderstorms. Wala namang namamataang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Susunod sa pool sa CCTV, tindahan nilimas ng magnanakaw sa Parañaque. Menor de edad na babae natagpuan patay sa Eastern Samar. Sospek arestado. At mga Pilipinong nakararanas ng burnout sa trabaho, dumarami. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang panuloob ng isang lalaki sa isang tindahan sa Parañaque. Nilimas niya ang nasa 20,000 pisong cash at mga paninda. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay San Dionisio sa Parañaque, makikita ang pagpasok ng lalaking nakapulang t-shirt na yan sa isang eskinita Huwebes ng madaling araw. Ang lalaking yan, isa palang kawatan na target looban ng isang tindahan. Sa kuha mula sa loob ng tindahan, kitang-kita kung paano nilimas ng lalaki ang mga paninda at pera. Matapos niyan ay dali-dali rin siyang umalis at may dala ng bag. Nakuha mula sa tindahan ang hindi bababa sa 20,000 pesos na cash at mga paninda. Laking gulat na lang daw ng may-ari ng tindahan nang ma-review sa CCTV nila ang nangyaring pagnanakaw. Natuklasan na lang namin nung umaga, mga alas 4 ng umaga. Pagtingin ko dun sa CCTV, notify na yung human detection ng yung camera. Doon nakita ko na yung tao doon sa loob ng tindahan. Biyak po talaga ako, sir. Siyempre nakakalungkot po 'yon. Kasi tagal din namin inipon yun. Yun nga, naunahan po kami. Sa isang butas na kinalalagyan ng exhaust fan umano lumusot ang suspect. Tingin ng may-ari, matagal nang tinitiktikan ng magnanakaw ang tindahan. Sanay na sanay ito, sir. Kasi base sa impormasyon na din namin dito, marami na kami tindahan na nalooban niya, sir. Naipablatter na raw nila ito sa mga pulis at patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Natagpo ang patay ang 17 anyos na dalagita sa Giwan, Eastern Samar. May sugat sa ulo na pinaniniwala ang mula sa pumumukpok ng matigas na bagay ang biktimang si alias Marie. Huwebes nang huling makitang buhay ang biktima na umalis ng kanilang bahay para raw manghiram ng costume. Mula noon ay hindi na siya nakauwi hanggang sa matagpuan na ang kanyang bangkay. Agad naman inaresto ang suspect na si alias Chris. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. Sa ibang balita, muling umugong ang usapang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Pwede rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya,
May inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. No, eto titignan natin sa mga susunod na araw ano yung magiging decision ng people's organizations. Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas ng milyon-milyon niyang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Para kay dating Senador Laila De Lima, bukod sa impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening a sitting president is a serious matter. Hindi lang yan grave threat. Opo. Pero kung meron bawa design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedisyon, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naagrabyado ka, feeling mo may pag-attempt o mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi nung mangontrata ka ng papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Dumarami po ngayon ang mga Pilipino na nakaranas ng tinatawag na workplace burnout. Pero paano nga ba mapangalagaan ang mental health sa trabaho? Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Your inner child is proud of you. You are more than enough. Baka bukas, magaan na. Trending at in-demand ang statement shirts na yan online. Kaya naman ang netizens, in for the sharing na rin pagdating sa usaping mental health. Sige, ituloy na natin. Kumusta mga kapatid? Kamakailan ay ipinagdiwang natin ang taunang World Mental Health Day. Ang tema, nakatuon sa mental health in the workplace. Sa datos ng World Health Organization, 60% ng kabuuang populasyon sa buong mundo ay working adults. Kaya giit ng World Federation for Mental Health, nararapat ang tema lalo na't halos lahat ng aktibong oras at enerhiya ng bawat individual ay nagagamit sa trabaho. Base sa isang pag-aaral, mahigit 60% ng Filipino millennials ang nakararanas ng burnout o pagkapagod sa trabaho. Mas mataas naman ang bilang pagdating sa Gen Zs na aabot sa mahigit 70%. Si Colleen Torres, nakilala ko dito sa National Mental Health Summit. About stigma, kasi po I actually have a condition, a mental health condition. Clinically diagnosed with bipolar 2 si Colleen, pero pinili niya itong ilihim sa takot na mahusgahan ng iba, lalo na sa kanyang propesyon. I actually was previously a professor as well in my hometown. So parang if malaman ng mga estudyante ko, ng mga yung mga office mates ko before na may bipolar na si ma'am. Anya, pinapahalagahan niya ang trabaho sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Kaya naman aktibo niyang inaalagaan at pinoprotektahan ang mental health kahit pa magastos ito sa Pilipinas. Inspirasyon naman ang mga katulad ni Colleen para sa CEO at founder ng MindU, isang mental health service provider na nanguna sa pagtataguyod nitong Mental Health Summit. When I almost ended my life, I asked myself a serious question, which was, what's the meaning of life? Kasabay ng pagbuo ng MindU ay ang pagkakaroon niya ng mas malalim na dahilan para mabuhay.
Si John Cornville, isa ring suicide survivor mula sa probinsya ng Biliran. Siya ang nasa likod ng viral statement shirt sa TikTok. Dahil hindi pa noon accessible ang mental health services sa probinsya, ang simpleng "You are not alone" na kanyang nabasa sa social media ang nakapagsalba sa kanya. Kaya naman layunin ng Bakas Apparel na kanyang nasimulan na magsilbing pag-asa sa mga nangangailangan ng paalala. Meron kaming mga libreng events. So we invite some psychologists. Meron kaming mga mental health first aid training. Kung meron ng slot for a sponsored consultation, we partnered with MindU. Sa pamamagitan ng MindU app sa gadgets, mas accessible na ang mga konsultasyon. Nakasaad sa Mental Health Act na ang bawat workplace dapat may polisiya para sa mental health. Pero sa katunayan, malayo-layo pa ang tatahakin natin bago maging accessible sa lahat ang mental health services. There's no health without mental health. Mahirap abutin, but it can be done kung sama-sama tulong-tulong tayo. O paano mga kapatid, maging patunay sana ang bawat isa sa atin na walang nag-iisa sa laban. Bea de Guzman, News 5. Susunod, motorsiklo na bangga at nakaladkad ng kotse sa India. 2 sugatan. At mga nagwagi sa 2024 Mama Awards, alamin. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Binangga at kinaladkad ng kotse ang isang motorsiklo sa India. Diretso lang sa pagharurot ang kotse kahit pa kinakaladkad na ang motor. Sinubukan pa siyang pahintuin ng ibang motorista. Pero deadma lang ang driver ng kotse. Base sa mga ulat, binangga ng kotse ang motorsiklo na sakay ang 2 estudyante. Mabuti na lang at sugat lang ang tinamo ng mga biktima. Hawak na ng mga pulis ang driver ng kotse. Nananatiling buhay ang tsansa ng Adamson Soaring Falcons sa Final Four matapos nilang talunin ang Ateneo Blue Eagles sa huling elimination round game ng men's basketball tournament. Mainit na opensa ang ipinakita ng Falcons, partikular na kanilang bench players para makuha ang panalo. Final score 69-55. Top score ng Falcons si Royce Mantua with 14 points at 2 steals. Dahil dito ay nag-improve sa 6-8 ang win-loss record ng Adamson. Kapantay na nila ang UE Red Warriors na sunod nilang haharapin sa isang playoff game sa Miyerkules. Sino man ang manalo sa dalawang team ay kukumpleto sa Final Four ng torneo. Una nang nakapasok ang De La Salle Green Archers, UP Fighting Maroons at UST Growling Tigers. Hyperstellar ang taon na ito para sa K-pop girl group na aespa matapos nilang humakot ng parangal sa Mama Awards 2024 sa Japan. Nag-uwi ang aespa ng 6 na awards. Kasama na niyan ang Song of the Year para sa kanilang hit single na Supernova. Sila ang kauna-unahang grupo mula sa SM Entertainment na nanalo ng Song of the Year sa Mama. Bukod dito, nasungkit din nila ang Best Choreography para sa parehong kanta. Sila rin ang itinanghal na Best Female Group. Big winner naman ang K-pop boy group na 17 matapos magwagi bilang Artist of the Year. Nasungkit din nila ang Best Male Group Award, pati ang Album of the Year Award para sa 17th Heaven. Susunod, Gilas Pilipinas, makapasok kaya sa FIBA Asia Cup Qualifiers? At higanteng Christmas tree sa Ormoc City, pinailawan na. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Susubukan ng Gilas Pilipinas na ituloy ang kanilang winning momentum sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Makakaharap nila ngayon ang Team Hong Kong na wala pa rin panalo sa tournament. At live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, nasa frontline po ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan sa MOA Arena? Andre, all out for the much-awaited Asia Cup ticket.
Yan ang mantra ng Gilas Pilipinas sa laro nila kontra Hong Kong ngayong gabi dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa Mall of Asia Arena. Sa ngayon nga makikita nyo sa aking likuran yung mahabang pila ng mga fans na nag-aabang makakuha ng tiket at manood at magbigay ng suporta para sa pambansang koponan. Matapos ang historic na panalo ng Gilas kontra sa New Zealand noong Miyerkules, target ng national team ngayon to go for the kill at masweep ang second window. Nasa national team ang momentum ngayon lalo't hinahangaan ng marami ang kanilang 93-89 squeaker win kontra sa Tall Blacks. Sa larong yan, nakipagsabayan sa pisikala ng Pinoy Cagers kung saan nanguna si Noipi, Justin Brownlee at Kai Soto. Sa ngayon, nasa top spot ng Group B ang Gilas with an immaculate 3-0 record. At kung mananalo sila ngayon kontra sa Hong Kong, ay assured na sila ng spot sa 2025 FIBA Asia Qualifiers. Kung sakali, makakasama na nila ang mga Asia Cup bound teams, kabilang na ang host team na Saudi Arabia at Asian Powerhouse Squad, Japan at Australia. Tanging 16 na bansa lamang po ang magko-qualify sa prestiyosong torneo na iyan. Ang Hong Kong naman sa kabilang banda, patuloy na naghahanap ng unang panalo sa qualifiers. Winless pa rin kasi sila sa loob ng 3 laro. Andre, alam mo for sure magiging kaabang-abang ang mga tagpo ngayong gabi, pero ang mas inaasahan ng marami ay kung ano ang magiging approach at player rotation ni head coach Tim Cone. At kung makakapaglaro na ba ang mga UAAP players kagaya nila Mason Amos at ni UAAP MVP Kevin Kembao. At yan ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Exciting. Sana manalo muli ang Gilas Pilipinas kontra sa Hong Kong. Maraming salamat, Ian Suyo. Close to 1 month na lang. Oo, Pasko 31 na. days. Matanong ko kayong dalawa, saan kayo pinaka-excited tuwing Pasko? Pagkain. Totoo naman yun, number one. Saka yung get together, di ba? Ako makasama yung pamilya, yung mga loved ones mo, mga mahal mo sa buhay. Pati yung, siyempre, pagpupunta sa simbahan, pagpapasalamat sa Diyos, yung totoong, kumbaga, ba't natin pinagdiriwang ang Pasko. Tapos, yung mga regalo nyo, siyempre, sama nyo na. Wow! Kung meron. Kung meron. Good luck. Ayan. Pero ito, talaga namang Christmas mode na mga kapatid natin sa Ormoc City. Kung bakit, alamin natin yan live sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Yes! Ang saya-saya dito sa City of Beautiful People. Alam mo ba, kagabi, napuno itong Ormoc City Plaza dahil sa Nutcracker Christmas decor. Sinabayan pa yan ng mga tunay na mga ballerina na nagsasayaw at performance mula sa isang national artist. Literal na nagliwanag sa dilim nang pailawan na ang 52-foot Christmas tree sa Ormoc City. Kaya ang buong syudad, aba, Christmas mode na! Ang Christmas tree na disenyo ni Architect Gino Gonzalez, tadtad ng giant candies, cupcakes, at mga lollipop in pastel colors. Sa tuktok nito, may giant star na nasa 5 feet ang taas. Pinalibutan din ito ng makukulay na bumbilya. Kapansin-pansin din ang mga giant nutcracker soldiers na nakapaligid sa kabuuan ng puno na parang nagbabantay dito. Check na check yan para sa mga aesthetic people. Wala talaga akong masasabi, talagang amazing, maganda. Bonggang-bongga ang lighting sa Ormoc City! Mas naging special ang Christmas tree lighting ceremony dahil sa performance ni National Artist for Music Ryan Cayabyab. Oh, di ba? Christmas feels lalo dahil sa Christmas medley. May throwback tugtugan din na kinumpos ni Maestro, gaya ng Salamat Musika, Smoky Mountain Medley, Medley ng Apo, Rico J. Puno Hits, at marami pang iba. Kaya si Nanay Katrina Kugay, aba, halos naubusan pa nga ng boses dahil sa pakikijamming. Ubos na ang boses kasi sa sigaw, then join po sa sa magandang performance nila. Pero wait, there's more! May pabonggang fireworks display din. Inaabangan na din ang engranding Parade of Lights sa December 14 kung saan mga giant floats naman ang bibida. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Sa mga nagbabalak na mamasyal, nako, hindi lang mga mata ninyo ang mabubusog dahil pati mga tummy ninyo magiging happy sa dami ng mapagpipili ang pagkain at inumin sa kanilang food bazaar. Tungkol naman dito sa ating ilaw, ang ating mga Christmas lights, nagbubukas yan pagkagat ng dilim hanggang 12 midnight. Kaya kayo Jess, Nikki, and Andre, kung pwede ko lang talaga kayong hilahin sa camera, dinala ko na agad kayo. Teleport now na. Pero pansamantala, yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Nako, Laila, makita lang namin yung liwanag sa mukha mo, yung ganyang kaganda. Solve na kami. Oo, abot na sa amin yun. Oo, abot na yung sa'yo dito. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Ngiti pa lang ni Laila, alam mo nang masaya. Oo. Maraming salamat, Laila. At mga kapatid, nabanggit na nga ni Jess kanina, 31 days na lamang at Pasko na. Ganong kabilis at yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.